Napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos buong puwersa ng kapulisan ng 4 na police regional offices ng Pilipinas. Halos po ang buong Mindanao na po. Puwersa ng buong Mindanao ando na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. PNP camping. Simula noong madaling araw ng August 24, 2024 hanggang sa oras na ito, nanatili ang pagkakampo ng mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Gaano karami po bang bilang ng mga pulis ang kailangang i-deploy para arestuhin ang isang tao? Kinakailangan ba na magkampo pa ang mga pulis ng ilang araw? Gamit ang resources na pamahalaan para lamang sa isang simpleng operasyon na pagsisilbi ng warrant. Ang pagtitirik ng kampo ng ating kapulisan sa tarangkahan ng KOJC ay hindi lamang nakapagdudulot ng matinding abala sa kasapian ng KOJC, kundi maging sa mga komunidad na nakapalibot dito. Baka sabihin ng iba, ang babaw naman kung ang inireklamo lamang ay ang abalang dulot ng operasyon. But no, Mr. President, there is more to this than just inconvenience. Higit sa abala na dulot ng kaguluhan na ito, ang mas nakaalarma ay kung nagawa ng kapulisan natin na magkumpulan sa iisang lugar ng ilang araw. Paano na lamang po ang kanilang mga sariling mga area of jurisdiction? Sino na po ang naiwan doon para makapagbigay ng serbisyo publiko? Excuse me. Sa mga mamamayan na nangangailangan ng kanilang tulong. Tila napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos buong puwersa ng kapulisan ng 4 na police regional offices ng Pilipinas. Halos po ang buong Mindanao na po. Puwersa ng buong Mindanao ando na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. Illegal search. As far as the KOJC members are concerned, there is no valid search warrant issued to conduct a search inside their compound. The only judicial process issued by the court are the warrants against Pastor Kibuloy and 5 others. Due to lack of a valid search warrant, KOJC are claiming that searches made and being made by the PNP inside the KOJC compound are illegal and unconstitutional. They claim that PNP cannot and should not claim that such search is incidental to a lawful arrest. They anchor their stand on the established rule in the numerous Supreme Court decisions that the law requires that there first be a lawful arrest before a search can be made. The purpose cannot be reversed. Kung hindi pa nahuhuli o naaresto si Pastor Kibuloy o ang ibang miyembro ng KOJC na subject ng warrant of arrest, bakit nagsasagawa ng search ang PNP sa compound ng KOJC? May bago na po bang alituntunin ang PNP sa pag-iimplementa ng warrant of arrest? Tayo po mga pulis, isama ko na po ang aking sarili, ay mga takapagpatupad ng batas. Hindi po tayo mga alipin nito, pagkat tayo po ay may mga isip at puso. Higit sa lahat, hindi tayo mga kasangkapan na mga nakakataas sa atin na maaari tayong ituring na mga tao-tauhan sa ngalan ng batas para sa kung anumang motibo nila. Ang tunay na adhikain ng mga sumulat ng batas ay ang pangalagaan, ang kapakanan ng bawat isa, ang mapaglingkuran at mabigyang proteksyon ang lahat, to serve and protect. Recourse of KOJC, Mr. President, sa gitna ng kaguluhan at presensya ng higit 2,000 na pulis sa KOJC compound at sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Davao City, isa pong miyembro ng KOJC ang binawian ng buhay at marami naman po
ang nagpahayag na sila ay nasaktan dahil sa insidente. Desperado na po ang mga miyembro ng KOJC. Kahit po ang ilang residente ng Davao City ay nalulungkot sa mga nangyayari. Ngayon na lang po kasi ulit nagkaroon ng kaguluhan sa aming syudad. Sa kawalang pag-asa po ng mga miyembro ng KOJC, mukhang napag-iisipan na rin nila na gumamit ng dahas. Kaninang umaga, nakatanggap po ako ng report na mayroon daw mga miyembro ng KOJC ang sinasaktan ang iba nilang miyembro at isinisisi sa mga pulis. Kung totoo po ito, umaapila ako sa pamunuan ng KOJC at mga miyembro nito. Pigilan po natin ang ating mga sarili. Huwag po sanang sumama ang ating loob sa ating mga pulis na na-deploy sa inyong compound. Sila po ay sumusunod lamang sa kautusan ng kinauukulan. Huwag po ninyo sa kanila ibaling ang inyong inis at galit. Sinusubukan lamang po nila na gawin ang kanilang trabaho. Sigurado po ako na mas marami sa kanila ang hindi pinili na ma-deploy sa KOJC compound. Lagi po sana nating piliin ang kapayapaan. Naniwala po ako na likas na mabuti ang mga kasapi ng KOJC. Sana po ay i-exercise ng ating kapulisan ang maximum tolerance. Huwag po natin silang bigyan ng sapat na dahilan upang labanan ang pamahalaan. Sino man pong nakaramdam ng panggigipit ay maaaring humantong sa pagyakap sa karahasan.